Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, July 17 na po 2025. Meron pa rin tayong pinaka-latest weather update sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po na kumikilos ito nga pong bagyong Krising, no? At posibleng maapektuhan na nito ang ilang bahagi ng ating bansa. So alamin natin yung kanyang pinaka-direksyon kung ito nga po ba ay mas lalakas pa sa mga susunod na mga oras at kung kailan po ito lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero importante muna, no, naka-like at subscribe ka, nakahit ng notification bell para next update natin about kay Bagyong Krising ay updated ka po agad. Sa kasalukuyan po, no, ay alamin muna natin yung pinaka-sentro nito nga pong si Tropical Depression Krising. Inaasahan din na posible itong mas lumakas pa within the next 24 to 48 hours. Ang pinaka-sentro po niya, mga kaibigan, nandito po siya sa may layong 625 kilometers east of Virac, Catanduanes, at sa ngayon, no, ay meron pa lamang siya na 45 kilometers per hour na lakas po ng hangin at merong bugso na 55 kilometers per hour. Pagkilos naman, no, pa west southwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Take note, mga kaibigan, posible agad itong magbago paglipas lamang ng ilang mga oras, no, from 45 kilometers per hour posible maging 65, no. At ito namang bugso niya ay posibleng pumalo din sa 75 kilometers per hour. So meron po tayong mga lugar ngayon na posibleng itaas nga po ang tropical cyclone wind signal, no, sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley. At ine-expect din, mga kaibigan, eto nga pong tropical cyclone wind signal, no, ay sa Catanduanes. Posible din tumama dyan ang hangin po na yan. At yung pinakamalakas po, no, or signal o wind signal po na maidudulot nito nga pong si Bagyong Krising ay si signal number 3 or signal number 4. Yun po yung tinatawag natin na severe tropical storm, which is malakas na po ang hangin nun. Pero tignan natin, no, yung mga lugar na posible nga pong maapektuhan, mga kaibigan, no. Ipapakita ko muna sa inyo. Meron po tayo ditong track at intensity forecast ng Tropical Depression Krising. Kung makikita nyo, ina-expect na posible itong maglandfall sa ating Philippine landmass pagdating naman po, no, ng July 19. Ano po to? Sabado po ito, alas 2 po ng madaling araw. At unti-unti pong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility alas 2 ng hapon ng Sabado. Pero pagdating po ng Sunday, nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Pero yung senaryo dito na naglandfall siya sa ating Philippine landmass, nasa category po siya bilang isang severe tropical storm, which is category yan, at aabot yung wind signal dyan hanggang signal number 3 at signal number 4. So maging handa po tayo sa mga posibilidad na mangyari. Magkagayon tignan naman natin yung track at intensity forecast, mga lugar po na posible niyang daanan. Inaasahan po, no, simula ngayon 36 hours ay magkakaroon po siya ng lokasyon na 380 kilometers east of Casiguran, Aurora. At mas lumakas ang kanyang hangin, tulad ng aking sinabi, nasa 75 kilometers per hour na lakas ng kanyang hangin. Isang gana pa rin po na tropical storm. Within the next 48 hours naman, 200 kilometers east of northeast of Tuguegarao City, Cagayan, no? Yan yung lugar ng Cagayan. Posible po talaga itaas dyan, no, ang wind signal number 1 at pinakamataas hanggang signal number 4. Magagawin man, ito yung lalakas ng hangin niya sa 85 kilometers per hour, tropical storm pa rin po. At within the next 60 hours naman, no, nandito naman siya sa coastal water po ng Apari, Cagayan, 95 kilometers per hour na yung lakas ng kanyang hangin. So kung napansin nyo, mas bumibilis o mas lumalakas siya paglipas lamang ng ilang mga oras. At naging isang severe tropical storm na siya. So yun na yung pinaka-max dito nga po si Bagyong Krising, yung pinakamalakas niya. Hindi na po siya aabot pa sa typhoon or super typhoon category. Within the next 72 hours naman, mga kaibigan, meron na siyang lokasyon na 250 kilometers west of Calayan, Cagayan. 100 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. Severe tropical storm pa rin po. At mga kaibigan, no, alamin din natin yung mga lugar nga po na posibleng makaranas, no, or makakaranas ng mga malawak po na pag-uulan dahil nga po sa banta nito nga po si Bagyong Krising. Kasama na rin po dyan eto nga pong southwest monsoon or hanging habagat, no. Ina-expect, mga kaibigan, ngayong araw po ng Huwebes, July 17, 50 to 100 millimeters. Dami po itong ng ulan, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, kasama na ho dyan ang Biliran.
Pag sinabi ho natin na 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan, hindi naman yan yung automatically isang bugso lang. Posible yung mahina pero tuloy-tuloy. Pero estimated yan na 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan. Sapat ho yan para magpabaha doon sa mga mababang lugar. At inaasahan naman mga kaibigan, pagdating naman po ng Friday afternoon, July 18 naman ito, 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Ito pa rin po sa Catanduanes. 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. No? Pagdating naman yan mga kaibigan ng Sabado ho, July 19. So ina-expect naman natin mga kaibigan, ganun pa rin Saturday pa rin ng afternoon, 100 to 200 mm sa dami ng ulan, Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, at 50 to 100 mm sa dami ng ulan naman dito po sa Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Ilocos Sur. So mga kaibigan, ang daming mga lugar ho na apektado. Kaya ang sinasabi ko nung mga nakaraan, maging alerto tayo, no? Yung nakaraan kasi medyo mainit yung panahon, monsoon break kasi yun, no? Given na talagang magkakaroon tayo ng maaraw na panahon. Pero eto nga po, once na pumasok na ang low pressure area at naging isang ganap na bagyo, expect na natin dyan, no? Yung mga pag-uulan at may mga malalakas na mga hangin. Marami kasi nagtatanong sa atin, mahina lang daw na bagyo, ito si Bagyong Krising, no? Dahil nga wala naman daw ulan at mainit naman daw sa ibang lugar nila. Well mga kaibigan, siguro sa mga lugar ho ninyo na aking hindi nabanggit, walang ulan, no? Pero yung ibang mga kababayan natin, mga kaibigan, sobrang apektado sila ng malakas na pag-ulan. So, wag nating maliitin o sabihin na mahina lang yung bagyo, no? Kahit sabihin natin na mahina yan, maging handa pa rin tayo sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. Magkagayon man, unti-unti rin po lumalakas ito nga pong habagat or southwest monsoon. Magkakaroon din po tayo ng heavy rainfall outlook dahil po sa habagat. Inaasahan pa rin, July 17 ngayon, mga kaibigan, dahil ho ito sa habagat, 50 to 100 mm sa dami ng ulan sa Palawan, Occidental Mindoro, Cebu, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, kasama na ho dyan ang Zamboanga del Norte. Pagdating naman po ng Friday afternoon, dahil pa rin po ito sa habagat mga kaibigan, 100 to 200 mm sa dami ng ulan sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. 50 to 100 mm naman na dami ng ulan sa Metro Manila. Yan, nabanggit na ho, no? Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental at Zamboanga del Norte. Pagdating naman po ng Saturday, July 19 ito, 100 to 200 mm sa dami ng ulan pa rin sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama dyan ang Antique. So ito naman, balik ulit tayo, 50 to 100 mm sa dami ng ulan, July 19 naman ito, no? Sa Metro Manila pa rin, La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, kasama na ho dyan ang Negros Oriental. So halos buong week na ito mga kaibigan, no, hanggang linggo ay patuloy tayo makakaranas po ng malawakang pag-uulan dahil po dito kay Bagyong Krising at gayon din sa habagat na pinapalakas ho niya. So ngayon, ang dapat ho natin gawin, no, kapag merong ganitong mga banta ng mga bagyo, maging handa. So dahil July nga, ina-expect natin, no, ilan ho? 2 hanggang 3 bagyo. So pangalawang bagyo, ngayong July, itong si Bagyong Krising. Pangatlo naman, ngayon pong 2025. So yung isinasabi natin na isang bagyo pa na posibleng mabuo, ay pwedeng mangyari na naman, no? Dahil meron tayong tinatawag ngayon na tropical cyclone threat potential. At ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, sa week 1 natin, pasok pa rin dyan ang July 16 hanggang July 22. Kitang-kita nyo naman, no, si Bagyong Krising at merong isang medium chance na low pressure area na maging isang ganap nga po na bagyo. Pagdating naman sa week 2 natin, pasok niya ng July 23 hanggang July 29, 2025, may dalawang sama tayo ng panahon. Dalawang LPA po ito actually, yung isang medium chance na maging isang ganap po na bagyo. Si Bagyong Krising ay nakalabas na no? At sino yung sinasabi ko? Si Bagyong Krising, by Monday, lalabas na yan ng ating Philippine Area of Responsibility. So, tiisin muna natin, maging handa tayo itong week na itong mga kaibigan sa malawakan po mga pag-uulan dahil po kay Bagyong Krising. Mostly, ang apektado talaga nito, ang Hilagang Luzon mga kaibigan.
kanlurang bahagi naman ng Visayas at ng Luzon dahil sa habagat, no, mga pag-uulan. So ang Mindanao mga kaibigan, patuloy din makakaranas siya ng maulap na kalangitan dahil naman po sa banta o trap or extension po ng hangin ito nga pong si Bagyong Krising. So mga kaibigan, balikan natin itong si Bagyong Krising mga kaibigan. Kung titignan po ninyo, kahit wala po itong category na maging typhoon or super typhoon category mga kaibigan, pasok naman dito yung category niya bilang severe tropical storm. Malakas din yan mga kaibigan, category yan hanggang signal number 4 na wind signal. Yung pinakamalakas niya na po yun. Kaya hindi ho natin pwedeng baliwalayin at sabihin na mahinang bagyo lamang, no, etong si Bagyong Krising. Alam niyo mga kaibigan, lumipas na, no, o dumaan na yung dalawang bagyo, hindi naman sila actually naglandfall sa ating Philippine landmass. Pero itong si Bagyong Krising, siya talaga yung may potential ngayon, no, na maglandfall sa ating Philippine landmass. Pero kahit po nakita natin sa forecast na maglalandfall siya, no, sa Saturday po ng alas 2 ng madaling araw sa ilang bahagi po ng Hilagang Luzon mga kaibigan, posible pa rin magbago yan. Dalawang senaryo ang ating tinitignan. Either mag-landfall siya sa ating Philippine landmass, malaking epekto ang maidudulot nito, mga pag-uulan. Pero yung pangalawang senaryo, posible siyang mag-recurve, no? Hanggat wala pa naman yung Sabado ng madaling araw, dahil dyan siya actually magla-landfall, pwede pang magbago ang pagkilos nga po nitong si Bagyong Krising. So, mas maganda ipanalangin natin. Unang-una, lagi kong pinapaalala sa inyo mga kaibigan, laging maging updated sa lagay ng ating panahon, no? Kaya po lagi ako nag-update sa inyo kahit madaling araw, no? Kahit may ganap tayo, ginagawan ko talaga ng paraan para ho makagawa ng update para ho sa inyo. At pangalawa mga kaibigan, no, ay i-safety natin yung importanteng gamit natin. Importante yan para ho sa kaligtasan ng ating mga anak, no, yung mga papeles, ganyan. At yung pangatlo mga kaibigan, dadagdag ko rin mga kaibigan, maglinis po tayo ng ating kapaligiran para na rin po sa banta nga po mga kaibigan ko, no, ng pagbabaha doon sa mababang lugar, sa mga landslide prone area din, mag-iingat po, no, yung mga nakatira doon sa mababang lugar. So sa ngayon, yan muna ang pinaka-latest weather update natin sa lagay ng ating panahon. May nakikiusap po muli ako ng isang like and subscribe, and then pahita rin po na notification bell. Maraming salamat po.